Why is believing in the gospel of Christ so important? Bakit ba napakahalaga na ating paniwalaan ang good news o ang magandang balita ng kaligtasan patungkol kay Kristo? Ito po ay sadyang napakahalaga. Amen? So, buksan natin ang atin po mga Biblia dito po sa 1 Corinthians chapter 15 from verse 1 up to verse 4. Unang Korinto, kabanatang 15 mula talatang 1 hanggang talatang 4. At ang mensahe pong ito ay napakahalaga lalo na sa ating panahon. So, hindi po ito dapat mawala sa atin ang salita ng Diyos. Amen? Sabi rito, mga kapatid, ito po sabi ni Pablo, no? Mga kapatid, nais kong ipaalaala sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinanindigan ninyo. Okay. So, dito po sa mga talatang ito, mula po sa talatang 1, very indignant po si Pablo, nagbibigay po ng paalaala sa mga taga-Korinto patungkol po sa good news o magandang balita. Sa panahon po ni Pablo, marami din pong mga parang kaguluhan pagdating sa pananampalataya. So, sa panahon niya ay maraming naniniwala na hindi raw darating si Kristo o walang resurrection of the dead. So, medyo nahati ang iglesia. Kaya may paalala si Pablo na napakahalaga na yung kanyang dinala na katuruan ay maintindihan mabuti ng mga mananampalataya. Ang kausap po dito ni Pablo ay ang mga mananampalataya. So sa panahon noon at sa panahon ngayon, meron pong pagkaparehas pagdating po sa pananampalataya. Sapagkat sa panahon po ngayon, marami pong mga wind of doctrine o naglipana ng mga iba-ibang katuruan. At meron din pong katuruan ngayon na wala ng rapture. Walang impyerno. Yan, matitindi ang mga ganyang katuruan. At meron din pong katuruan na talagang lahat ay ligtas. At iba-ibang klase ng katuruan. Pero si Pablo ay may paalaala noon. At ito po, dahil ito yung ating binabasa ngayon o aking pinapangaral, ay may paalaala din po sa bawat isa. So tuloy muna natin hanggang verse 4, sabi rito, ng verse 2, sa pamamagitan nito'y maliligtas kayo kung pangahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko, maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya. Sa talatang 2, hindi po tinutukoy dito na yung kaligtasan, pagka hindi mo pinaniwalaan o hindi ka nagpatuloy sa ipinangaral ni Pablo na tungkol sa biyaya ng Diyos, hindi ibig po sabihin dito ay ikaw ay hindi maliligtas. Ang tinutukoy po dito na kaligtasan ay yung po sa mga mararanasan nating mga problema o mga dala ng araw-araw nating pamumuhay. No, yun ang tinutukoy po dito. Hindi po tinutukoy dito yung ating kaligtasan, sapagkat nung tinanggap natin si Jesus, tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? So, tuloy muna natin. Verse 3, sabi rito, sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral. Sabihin nga natin, pinakamahalagang aral. So, tandaan natin itong good news o daladalang katuruan ni Pablo ang pinakamahalagang aral. I would say, sa balat ng lupa. Sapagkat si Pablo ang nagsalita. Si Pablo ay siyang tinawag, pinili ng Diyos para ipangaral ang mabuting balita ng biyaya. At ang pinapangaral po niya dito, mga kapatid, ay yung good news of the grace of God. The gospel of Christ or the gospel of grace. Yan ang pinapangaral po ni Pablo. At sa uling talata, sabi dito, sa verse 4, inilibing siya, ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan.
Okay, balikan natin muna sa umpisa. Now, si Pablo, alam natin na ayon sa banal na kasulatan, siya po ay nag-aral at ang pinag-aralan niya ay ang kautusan. Sa Bible School po ni Gamaliel na nagtuturo tungkol sa kautusan. Ito po lagi kong sinasabi na bagamat siya ay eksperto sa kautusan o yung 10 utos, mga kapatid, nung siya ay kumilala kay Jesus, nung si Jesus ay talagang nangusap sa kanya doon sa road to Damascus, in short, siya ay naborn again o kumilala sa Panginoon, naging Kristiyano. At ang kanyang ipinangaral ay ang Gospel of Grace. Kaya nga, yung panahon natin ngayon, mga kapatid, ayon sa kanyang mga katuruan, dahil si Pablo po ay author ng 13 hanggang 14 na aklat. At siya po yung, sabi niya hindi siya yung talagang pinaka sa 12 disipulo, kundi siya yung pinagalis, hindi nga siya kasama sa original na 12, pero mga kapatid, siya po'y nakasulat ng 13 hanggang 14 na aklat from the book of Romans. No? Kaya siya po ay kakaiba at ang kanyang mga pangangaral ay patungkol po sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, kahit na anong mangyari, no, ang kanya pong ipinapangaral ay ang tungkol po lamang sa biyaya. The Gospel of Grace. Yun ang sabi ng Acts 20 verse 24. No, yun yung kanyang ipinapangaral at wala nang iba pa. At nais niya na ang matutunan at panghawakan at yakapin ng mga tao ng panahon yon at maging sa panahon din po natin ngayon ay ang Gospel of Christ or Gospel of Grace, sapagkat pag sinabing Gospel of Christ, parehas yan ng Gospel of Grace. Yun ang sabi ng Acts 20 verse 24, sabi dito, pero hindi mahalaga sa akin kung ano man ang mangyari sa akin, matapos ko lamang ang gawain na ibinigay sa akin ng Panginoong Yesus, na maipangaral ang magandang balita tungkol sa biyaya ng Diyos. In English, Gospel of Grace. Amen. Sabi niya, kahit ano mangyari, hindi mahalaga sa akin kung ano man ang mangyari sa akin. Talagang napaka-bold ni Pablo na mangaral. No? Sabi rito, matapos ko lamang ang gawain na ibinigay sa akin ng Panginoong Yesus. Ano po yung ibinigay na gawain sa kanya? Ipangaral ang mabuting balita ng biyaya. Yung magandang balita tungkol sa biyaya ng Diyos. Kaya sabi niya doon sa Galatians chapter 1, from verse 7 to 9, kasi doon pa lamang ay meron ng pangyayari na nalilito yung mga tao. Ano ba ang kanilang paniniwalaan? Sino ba ang totoo? Sino ba ang totoong mangangaral? Kaya sabi ni Pablo dito sa Galatians 1 verse 7, ang totoo, walang ibang magandang balita. So tinitiyak ni Pablo, sabi niya, ang totoo, walang ibang magandang balita. Nasabi ko ito dahil may mga taong nanggugulo sa inyo at gusto nilang baluktutin ang magandang balita tungkol kay Kristo. Kaya hindi lamang po ngayon, pero mas matindi ngayon kasi talagang iba-ibang mga paniniwala at magugulat ka. Kaya si Pablo ay nagpaalaala, I would like to remind you, sabi ni Pablo, nais ko kayong paalalahanan. No? Verse 8 sabi rito, sumpain nawa ng Diyos ang sinuman. Tingnan niyo po gaano kabold si Pablo. Gumamit na siya ng salitang sumpain kasi para sa kanya napakahalaga ng mabuting balita ng biyaya or yung mabuting balita ni Kristo, the Gospel of Christ. Kaya sabi niya rito, sumpain nawa ng Diyos. No? Parang parang talagang kinukundina niya, sinusumpa niya talaga sa kanya kasi ay napakahalaga ng Gospel of Christ or Gospel of Grace. Sabi rito, kami o maging isang anghel galing sa langit na mangangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa ipinangaral namin sa inyo. Tingnan niyo po, pag merong anghel galing sa langit, no? Parang hirap yun kasi siyempre pag galing sa langit, pwedeng inutusan ng Diyos, hindi po ba? Pero tapos na ang gospel no, yung ginawa ni Kristo. Kaya ganun siya kasigurado sa kanyang sarili na hindi pwedeng merong ibang pangangaral o ibang magandang balita na
pinadala ng iba, kahit anghel pa raw. Kasi sa kanya ay may katiyakan na talagang ibinigay sa kanya ng Panginoong Yesus na ipangaral ang magandang balita ng biyaya ng Diyos. Kaya kahit anghel pa mula sa langit ang bumaba, sabi niya, sumpain ang anghel na yon. At ganoon na rin kami. Sabi niya, malinaw po rito, sumpain nawa ng Diyos ang sino man, kami o maging isang anghel galing sa langit na mangangaral sa inyo ng magandang balita. Tingnan niyo po, pansinin niyo, sabi ron, magandang balita. Ibig sabihin, pwede talagang ma-deceive kasi may dalang magandang balita. Parang sa Diyos. No, kasi magandang balita rin eh. Pero sabi ni Pablo, tiyak siya kahit maganda ang balitang yon. Hindi pwedeng magkaiba o maging kakaiba doon sa kanyang ipinapangaral. Kasi marami ngayong nangangaral na maganda talaga dahil ang lahat naman na reliyon ay maganda yan eh. No? Di ba? Dahil sila ay talagang nagtuturo kung paano mapapalapit sa Diyos. At nagtuturo sila ng kabutihan, kung paano magandang, paano mabuhay sa mundong ito. Ibig sabihin maganda. Pero hindi nagagamit, hindi nadadala yan sa ganda. Amen? Dahil ang diablo, gumagamit din siya ng maganda para ma-deceive ang tao. Remember doon sa pagtukso, no? Kay Adan at kay Eva, hindi naman pinakita ng ahas o ng diablo ng hindi maganda. Si Adam at saka si Eve, maganda ang kanyang ginamit, pagkain, no? At nagsalita siya ng pagkakinain ninyo ito, kayo ay magiging Diyos, mamumulot ang inyong mga mata. Magandang pakinggan, hindi po ba? Kaya ang magandi, lahat ng maganda ay galing po sa Diyos. Meron kasi yang mga talagang dapat na maintindihan natin, yan pa talaga ay galing sa Panginoon. Kaya maraming nangangaral ngayon, puro magaganda, mga kapatid. Kaya talagang dapat, kung ito ay founded in the gospel of Christ, mga kapatid, at merong confirmation ng banal na spirito, yan ay galing sa Panginoon. Amen po ba? Kaya yan tiyak po ng pangangaral ni Pablo, tiyak siya sa sinasabi niya na talagang ang tao ay dapat maniwala, manampalataya sa gospel of Christ. So I just have a few reasons, ilang dahilan bakit natin kailangang paniwalaan, no, ang magandang balita ng biyaya ng Diyos. Una, mga kapatid, sapagkat ito po ay power o kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan ng tao. Sabi ng Romans chapter 1, verse 16, sabi dito ni Pablo, kasi talaga si Pablo, with boldness talaga eh. Hindi siya marunong mahiya talaga basta pagdating na sa pangangaral ng biyaya. Sabi niya rito sa Romans chapter 1, verse 16, sabi niya rito, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita tungkol kay Kristo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. Lahat ng sumasampalataya. Una, ang mga Hudyo at Gentile ang mga hindi Hudyo. Ibig sabihin, ang magandang balita ng biyaya o ng kaligtasan ay ito po ay para sa lahat. Amen? So, malinaw po dyan ang sinabi po ni Pablo. Hallelujah. So, pangalawa, na nais ko pong ibahagi sa inyo, mga kapatid, no? So, yung una ay, it is the power of God unto salvation. Pangalawa, it increases our faith. Ito po ay nagpapataas, nagpapalago ng ating pananampalataya. No? Sapagkat ito ang sabi ng banal na kasulatan. Alam niyo po, tayo nilikha ng Diyos, sabi ng Bible ng 2 Corinthians chapter 4, verse 13, sabi rito, binigyan tayo ng pantay-pantay na pananampalataya. So, instinct sa tao na meron siyang pananampalataya nang nilikha siya ng Diyos. Tayo nang nilikha ng Diyos, meron tayong pananampalataya. Instinct, ibig sabihin, built-in, nakakabit na dyan. Kaya meron tayong instinct na maniwala sa Diyos. Okay? Kaya lang, iba yung paniniwala sa
pananampalataya. Okay, yung paniniwala sa isip lang po yun. Iba yung pananampalataya na talagang pananampalatayanan mo si Jesus ang kanyang tinapos na gawa. So yung pangalawa, it increases our faith. Malinaw ang sabi ng Romans 10:17. Well, anyway, basahin muna natin yung 2 Corinthians 4:13. Sinasabi ng kasulatan, sumasampalataya ako, kaya nagsalita ako. Ganon din ang aming ginagawa. Sumasampalataya kami, kaya nagsasalita kami. Pero doon sa English version, sabi doon ay the same measure of faith. Ibig sabihin, pantay na pananampalataya. Pero kung tayo ay makikinig ng salita ng Diyos, pananampalataya na natin ang salita ng Panginoon. Mga kapatid, ito po ay nagpapataas ng ating pananampalataya. Yun ang sabi ng Romans 10:17. But faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya ay dumarating yan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi meron po mga minamahal na tinatawag na two kinds of faith. Yung faith na built-in sa atin, and then the faith of God. At yun po yung napakahalaga. Yung pananampalataya ng Diyos, yung pananampalataya ni Jesus. Yun ang sabi ng Galatians 2:20, sabi ni Pablo, sabi doon, For I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Sa pananampalataya ng Panginoong Jesus. No? So, iba yung pananampalatayang built-in sa atin at yung pananampalataya ng Diyos anak, na siyang nakukuha din natin dito sa pagkilala at pakikinig at pananampalataya natin sa Panginoong Diyos. Amen? Kaya mahalaga po yun mga kapatid. Yun yung nagpapataas ng ating mga pananampalataya sapagkat ang salita ng Diyos, sabi sa Bible, hindi pwedeng pakiwalayin si Jesus at ang kanyang salita. At ang kanyang salita, sabi ng John chapter 1, ang salita ay Diyos. Amen po ba? Kaya ito po mga kapatid, si Jesus ay nangungusap sa atin sa pamagitan ng kanyang salita. Meron tinatawag na dalawang klase ng pangungusap ng Diyos sa atin. Tinatawag na rema, which is merong impression sa atin ng Diyos. Meron tinatawag na logos. Si Jesus ay nagsasalita sa atin sa pamagitan ng nababasa nating salita. Kaya itong salita ng Diyos, ito ay nagpapataas sa atin ng pananampalataya, yung pananampalataya ng ating Panginoong Yesus. That's why kailangan nating maniwala at manampalataya sa gospel of Christ or the gospel of grace. Hallelujah! Malinaw po yun ang sabi ng Bible. At pangatlo, it is the foundation of our faith. Ito yung pundasyon ng ating pananampalataya. Imagine kung wala ang salita ng Diyos, kung wala ang gospel of Christ, papaano na tayo? Ano ang sandigan natin? Ano ang basehan natin ng ating pananampalataya? At papaano tayo maliligtas? Malibang mangusap ang ating Panginoong Yesus. At tinanggap natin si Jesus. Pero yung mga hindi nakakapakinig mismo ng nangangaral, paano sila maliligtas? Kaya kapag may Bible, kapag merong gospel of Christ na pinapangaral natin, mga kapatid, doon tayo nagkakaroon ng kaalaman. At kung papaano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? So napakalaga po ng gospel of grace. Hallelujah! Yun ang sabi po ng verse 3 ng 1 Corinthians 15, basahin natin, balik tayo doon sa verse 3. Sabi rito, dahil it is the foundation of our faith, dahil ito yung pinapangaral nga po ni Pablo, sabi niya rito, sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamalagang aral. So that's the foundation of our faith. Pundasyon ng ating pananampalataya. Yan ang sabi ng 1 Corinthians 15 verse 3, na ibinigay sa akin, so galing kay Jesus, na si Kristo'y namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Ito po. Kaya mahalaga talaga na ating panampalatayanan, paniwalaan ang gospel of grace. Ulitin ko po, ang gospel of Christ ay gospel of grace. Yan ay nagiging
issue marahil sa ilan, pero mga kapatid, malinaw ang sinabi ni Pablo na yung pinapangaral nga niya ay mabuting balita ng biyaya. Amen po ba? So sabi ng pang-apat, it inspires us when we face problems in this life. No? Ito raw po ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Pag nakakabasa tayo, pag nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, yung Gospel of Christ, Gospel of Grace, ito daw po ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon kapag meron tayong pinagdaraanan. Imagine kung walang salita ng Diyos at tayo may pinagdaraanan ng mga matitinding problema, papaano tayo may encourage? Papaano tayo may inspire? Kung wala tayong mapangahawakan, mga encouraging or inspirational words from the Gospel of Christ or from the Gospel of Grace. Kaya marahil ay magpapakamatay dahil wala silang basihan, walang magpapatatag sa kanila. Kaya ito pong Gospel of Christ ay nagbibigay din sa atin ng katatagan sa ating panampalataya because this is the foundation of our faith. Amen po. Praise God. Hallelujah. Panlima, it teaches us to deny ungodliness. Nagtuturo po sa atin ito na para itakwil ang kawalang yung hindi paniniwala sa Diyos o yung ungodliness, yung makamundong bagay, mga kapatid. So it teaches us to deny ungodliness. Titus 2:11 verse 11 to verse 14. Sabi rito, sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. Sa English version ay it teaches us. So yung Gospel of Grace, siya ay nagiging tagapagturo sa atin na tayo ay lumayo sa mga makabundong bagay, sa mga kasalanan. Eh kung wala ang Gospel of Christ, eh di magulo ang mundo. Magulo ang tao. No? Gagawa siya ng masama. Pero dahil may salita ng Diyos, dahil may Gospel of Grace, mga kapatid, iiwasan niya. Hindi niya ipamumuhay ang hindi magandang mga pamumuhay dito sa balat ng lupa. So it teaches us, hallelujah, to deny ungodliness. Sabi ng verse 12, sabi rito, ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang kasamaan at makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos. No? Ito po yung pang-anim. It encourages us to live a holy living. Yun ang sabi ng ating binasa sa verse 12. So, ang salita ng biyaya ay nag-encourage sa atin na mabuhay ng mayroong kaayusan at lakaran natin ang katwiran ng Diyos kay Kristo Jesus. So, taliwas ito sa mga ibang paniniwala na kapag ikaw daw ay naniwala sa biyaya, na pinatawad na ang lahat at mula past and present and future tense, future sins, mga kapatid. No? Ikaw daw po ay talagang ligtas kahit na parang kahit gumawa ka ng hindi mabuti. Pero taliwas po yan sa sinasabi ng Bible kapag ka nantindihan mo ang biyaya ng Diyos, tatalikod ka sa kasalanan at mabubuhay ka sa katwiran ng Panginoon. Amen? Palakpakan muna natin si Lord. Sabi na Ephesians 4 verse 22, sabi rito, mga kapatid, talikuran na natin. No? Kaya talikuran nyo na ang dati ninyong pamumuhay dahil gawain ito ng dati ninyong pagkatao. Tayong tumanggap kay Jesus. Sabi ng Bible, talikuran na natin ang dating pamumuhay. Kung ikaw ay dating sinungaling, ay mag-ayos ka na at magsabi ka na ng totoo. Huwag kang manloko ng tao. To paraphrase it. No? Sabi rito, kaya talikuran nyo na ang dati ninyong pamumuhay dahil gawain ito ng dati ninyong pagkatao. Kasi bagong nilalang na tayo kay Kristo. Amen? Ang pagkataong ito ang siyang nagpapahamak sa inyo dahil sa masasamang hangarin na dumadaya sa inyo. So malinaw po ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya mahalaga pong maintindihan natin ang Gospel of Christ or Gospel of Grace. Amen?
Praise God. At panghuli, pangpito, it gives us hope for our future resurrection. Ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa, no? Sa darating na pagkabuhay na muli sa atin, o yung tinatawag na rapture of the church. Kung wala ang salita ng Diyos, tama yung sinabi ni Pablo, kasi marami noon na naniniwala na walang resurrection of the dead. Kaya, indignant po si Pablo, mga kapatid. Na gusto niya talaga ay talagang yung mabuting balita ng biyaya ang ipangaral. At ang mabuting balita ng biyaya ay yung meron tayong pag-asa na pagdating ni Jesus, tayo'y kasama sa kanyang pangalawang pagbabalik. Amen po ba? Palakpakan muna natin si Lord. Hallelujah! Praise God, praise God. Yan ang sabi ng verse 4 ng 1 Corinthians chapter 15. Sabi roon, hallelujah, malinaw po ang sabi ng Biblia diyan. Kaya ito si Pablo ay talagang sinasabi niya talaga ng gusto. No, itong magandang balita ng biyaya doon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 4, sabi nito, inilibing siya, ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Ibig sabihin, si Jesus ay, bagamat siya'y namatay, muling nabuhay. At dahil muling nabuhay, tayo na umaasa, no, sa pangako ng Diyos, hallelujah, na magkakaroon po ng tinatawag na rapture, ay talagang ito ay mangyayari. At alam niyo po ba, mga minamahal, napakalapit na po noon. No? Kaya tayo ay mayroong pag-asa. Kung wala ang banal na kasulatan, kung wala ang gospel of Christ, papaano ka magkakaroon ng katiyakan, no, na ikaw ay mapapasama sa rapture? Tayo po mga kapatid ay tinatawag na, o tayo po mga nananampalataya kay Jesus and most of the Christian faith, no, tayo po ay naniniwala na sa rapture of the church, sa kanyang pagbabalik, naniniwala tayo na bago wasakin ang mundong ito, tayo muna ay kukunin ng ating Panginoon. Do you believe that? Ibig sabihin, tayo po ay tinatawag na pre-trib. No? Pre-trib. Tribulation po yung trib doon. Ibig sabihin ng pre-trib ay bago lumabas si Antikristo, bago wasakin ang mundong ito, sa pamamagitan ng lindol, kalamidad, climate change, gera, tayo rabunang mga mananampalataya ay mayroong pag-asa. Kukunin muna tayo ni Lord. Amen? Kasi mayroon kasi iba-ibang katuruan. Kaya very indignant po si Pablo, no, sa resurrection of the dead, yung sa rapture of the church. Okay? Kasi may mga katuruan na darating si Jesus sa kalagitnaan ng tribulation. Pag sinabing kalagitnaan, after 3.5, yung unang 3.5. At pagkatapos noon, meron din pananampalataya na post-trib, ng mga mananampalataya ay daraan muna sa 7 taong kapigatian. Saka darating si Jesus. Tayo po, doon tayo sa pre-trib. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan dahil ayaw niya tayong dumanas sa kaparusahan, kasi sa panahong yun, pagka hindi ka nagpatatak ng 666, no, ikaw ay pupugutan ng ulo. Talagang talagang pressured ka. Kaya marahil yung hindi nakakaintindi ng tamang katuruan, baka sila ay magpatatak na lang. Pero sabi ng Bible, pag nagpatatak ka ng 666 sa noo o sa iyong kamay, ay doon ka mapupunta sa impyerno, sabi po ng Bible. Kaya mahirap, struggle ka, pressured ka, tago ka, takbo doon, gawa ng yungib para magtago, tapo ng cellphone kasi nadidetect kung nasaan ka, yung location mo. Grabe. Buti na lamang merong biyaya ng Diyos na tayo kukunin bago mangyari ang 7 taong kapighatian. Tiyak mo ba tayo? Magsabi ng malakas na Amen! Yan ang kabutihan ng gospel of grace. Nagbibigay sa atin ng pag-asa. No? Yun ang sabi ng Titus 2 from verse 11 to verse 14. Sabi doon, habang tayo naghihintay yung tinatawag na blessed hope,
Yung blessed hope, yung darating si Jesus. Yun sinabi ng 1 Thessalonians 4:16-17. Bababa si Jesus hanggang doon lang sa alapaap. At pagkatapos, magkakaroon po ng pagkabuhay. Una yung mga namatay. No? Aakyat sila. Biglang yung kung mga sabi ng ibang katuruan mawawasak yung kanilang mga yugib, tawag doon, mga libingan, at sila'y aakyat. Pagkatapos yung mga buhay pa na tayo, daratnan na buhay pa, no? Tayo raw po ay aakyat doon sa alapap. Magmimi tayo sa Panginoong Yesus, at pagkatapos sama-sama na raw tayong pupunta doon sa ating forever na mansyon doon sa langit. Amen. It's because of the gospel of grace or the gospel of Christ, itinuro ito, mga minamahal. And then we will receive the reward of what we have done while we are living in this earth. Kaya mga kapatid, kaya dapat pong panampalatayanan o paniwalaan ang gospel of Christ. No? Other than any gospel or any teaching of any religion. Kasi sa panahon po ni Pablo, mayroon ng Judaism, may religion na rin noon, mga kapatid, at napaka-religious nila. Kaya marami na rin pong mga kaguluhan doon, mga kanya-kanyang paniniwala. Pero sa panahon natin, bagamat mas magulo sa panahon na ito, mga kapatid, dapat nga lang nating panghawakan ang gospel of Christ or gospel of grace, sapagkat sabi nga ng Romans 6:14, nasa panahon na po tayo ng biyaya, wala na tayo sa panahon ng kautusan. And the last verse na gusto ko pong sabihin sa inyo, mga minamahal, hallelujah, sabi po rito sa Philippians chapter 2 verse 16, sabi dito, hold firmly to the word of life. Then on the day of Christ's return, I will be proud that I did not run the race in vain and that my work was not useless. Yun ang sabi ng Philippians 2 verse 16. Dito po ako magtatapos. Philippians chapter 2 verse 16, sabi rito, habang pinaninindigan ninyo ang salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, talagang tayo na nakakaintindi ng magandang balita ng biyaya, panindigan daw natin. No? Panindigan natin, paniwalaan natin ang gusto. Sabi po ni Pablo, ito yung reminder niya sa atin, habang pinaninindigan nyo ang salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. No? Ito pong salita ng Diyos. No? Sabi rito, at kung gagawin nyo ito, may pagmamalaki ako sa pagbabalik ni Kristo. Kasi naging matagumpay siya na pinangaral ang magandang balita ng biyaya. Dahil alam kong hindi nasayang ang pagsisikap ko sa inyo. Kaya itong salita ng Diyos, mga kapatid, as I close, trust Him, trust God, no? Keep believing. Patuloy tayong manampalataya, patuloy tayong maniwala sa salita ng Panginoon. At ito ang magbibigay sa atin ng inspirasyon sa anumang ating mga pinagdaraanan. And sabi nga ng isang mangangaral, and I take this message, sabi niya, kapag hindi daw tayo nakapagpatuloy, pag hindi po tayo nagpatuloy, kung ipaparaphrase po natin ang sinabi ni Pablo, pag hindi natin ipinagpatuloy ang pananampalataya sa biyaya ng ating Panginoon, papaano natin mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos sa atin? Paano natin mararanasan ang himala? To paraphrase it, paano natin mararanasan ang mga bagay na na-experience natin? Paano natin makikita ang tagumpay kung hindi natin patuloy na pananampalatayanan ang magandang balita ng biyaya? So ibig sabihin, patuloy tayong manampalataya sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag tayong ihinto. Dahil, mga kapatid, napakahalaga nito para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So, ito'y nagdudulot din sa atin ng katagumpayan, nagdudulot sa atin ng magandang plano ng Diyos sa atin, nagdudulot sa atin ito ng himala, nagdudulot sa atin ito ng kagalingan sa ating sakit at karamdaman, yung patuloy na paniniwala sa Kanyang salita, sa salita ng ating Panginoon.
At nagbibigay din ito sa atin ng kasaganaan sa buhay na ito. Pagpatuloy tayong nananampalataya sa gospel of grace. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah!